Hello, hello mga be! Nung isang araw po ay may nagbigay po sa akin ng papayang hilaw. Ayan. So natuwa naman ako, na-excite ako dahil atsara po ang isa sa aking paboritong pagkain. Ayan, so nung malaman ko may nagbibigay ng papaya, sinunggaban ko po yan kaagad. Kinuha ko po ang papaya at ako po ay namili ng sangkap. Sa sobrang excitement ay hindi ko na natansya or hindi ko naalala kung gaano kamahal ang gastos pag gumawa ng atsara. Ayan. So, nagbalat at naggayat po tayo dyan ng papaya. Pagkatapos ay piniga ko po yan. Tinanggal ang excess na dagta. Ayan. Para medyo mawala yung lasa ng papayang mapakla. Diba? May kapaklaan kasi ang papaya kung may dagta siya. So, ayan. At nagready tayo ng bawang, ng sibuyas. Naggayat din tayo dyan ng carrots, ng luya. Ayan. Ang ating carrots ay ginayat. Ang ating luya at ang ating bawang ay hiniwa ng julienne cut. So, nung mai-ready na po natin ang ating mga gagamitin, ay atin na yang pinagsama-sama sa isang malaking lalagyan para maihalo ng maayos. Ayan, inaamoy-amoy ko kasi tingnan ko kung sobrang amoy pa ba ng dagta. Pero okay naman po siya. Dahil ako po ay hindi nagbabanlaw ng papaya. Kasi nakikita ko sa ibang gumagawa ng atsara, binababad muna nila yung kanilang ginayat na papaya at nilalagyan ng asin bago pigain. Ako po ay pagkagayat, ay akin na yang piniga. Marami naman ang natatanggal na dagta. Kahit ganun lang naman talaga siya. Ayan, so halo-halo lang yan lahat hanggang mapagsama-sama ng mag-incorporate lahat ng ating ingredients. At syempre, hindi dyan mawawala ang ating gasolina, ang ating kape. Tama-tama nung ginagawa ko ang atsara ay medyo umuulan-ulan pa dyan. Kaya kailangan natin ng kape. Pero wag naman po kayong mag-alala dahil hindi po yan natalsikan ng aking kape. Maingat po tayo pagdating sa paggawa ng mga pagkain. Ayan, halo lang ng halo hanggang magbalanse ang pagkakamix ng ating mga gulay or sangkap. Hindi rin nga pala ako dyan nakabili ng pasas dahil nakalimutan ko. Pero okay lang din naman dahil kahit walang pasas ay ganun pa rin naman ang lasa. At nagkataon naman na meron akong pasas sa bahay pero kakaunti lang. Kaya ang ginawa ko po ay pinang-toppings ko na lang. Design lang ba? Ayan, so after po natin yan na maipaghalo-halo, nilinis po muna natin ang ating lamesa. At kinuha na po natin ang ating mga lalagyan. Ayan. Nagkuha po tayo dyan ng measuring cup. At meron din po tayo dyang timbangan para pantay-pantay ang lagay sa ating mga container. Ayan. Ang dry ingredients ko po ay nasa 350 grams. At ang ating sabaw po sa atsara ay 300 grams. So, nasa 650 grams po ang bawat container po ng ating atsara. Ayan, so doon sa mga gulay, luya lang ang hindi ko isinama sa paghahalo sa papaya. Kasi ang luya ay isinama ko sa pagpapakulo ng ating suka, ng ating asukal, asin, pamintang buo, ang ating pineapple juice at ang ating pineapple tidbits. Ayan, para masarap po ang ating atsara. So, pinakuluan lang po natin yan, yung kulong-kulo. At nung mag-subside na po ang bula ng ating sabaw, dun po ako tumigil sa pagpapakulo. So, meaning, kulong-kulo na po talaga siya, lutong-luto na. At pagkatapos po nun, ay atin lang na pinalamig ng kaunti ang ating sabaw. At syempre, dun po natin yan ilalagay sa ating papaya mixture. Ayan, so pantay-pantay lang po ang ating paglalagay.
At sabi ko nga po ay nagulat ako sa aking nagastos, sa aking ipinuhunan, sa aking atsara. So nag-isip tayo kung ng paraan kung papaano maibabalik ang ating puhunan dahil talagang medyo masakit sa bulsa. So naisip kong ibenta po ang iba, pero hindi po tayo kumita dyan. Hindi po tayo kumita at hindi rin naman po tayo nalugi. Ayan. Nakapagbigay po tayo sa nagbigay ng papaya at sa tumulong po nang kunin ko ang papaya. Ayan. So, nakain ko na ang aking paboritong atsara, nakapagbigay ako, at nabawi ko pa po ang aking puhunan. Ayan, yung mga bula-bula na yan, maraming ang bulang yan hanggang sa paunti na ng paunti at hanggang sa mawala. Ayan, so, yan yung time na medyo malamig na siya at ilalagay na sa ating mga container. Ayan, so sana po ay may natutunan kayo sa aking paggawa, paraan ko ng paggawa ng atsara. Iba-iba po tayo ng paraan. So, ito po ang aking paraan kung paano ako magluto ng atsara. Ayan, sana po ay nakapag-share ako kahit papano ng kaalaman kung tama ba o hindi ang aking ginawa. Ayan, so ingat-ingat lang po dahil tag-ulan na, especially kung nasa kalsada po tayo, naglalakad man, nakasakay, or nagdadrive, ingat lang po. So, keep safe, keep healthy, and be happy. God bless all. Magandang araw!